May mga anak na handang kalimutan ang kanilang mga magulang para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit halos lahat ng magulang ay hindi kayang pabayaan ang kanilang mga anak. Ikaw, anong klaseng anak ang meron ka? Binibisita ka ba nila ngayong may asawa na sila? O baka naman kinalimutan ka na nila? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki ang binatang si Joseph sa isang simpleng pamilya. Hindi sila mayaman, pero hindi rin naman sila mahirap. Sa madaling salita ay mayroon lamang silang kaya sa buhay. Nagtatrabaho ang kanyang tatay sa isang kumpanya at tinutulungan naman ito ng kanyang nanay bilang isang tindera sa kanilang maliit na sari-sari store. Walang pinoproblema si Joseph sa kanyang mga bayarin sa eskwelahan, ngunit ang hindi niya alam ay isang araw ay bigla palang may dadating sa kanila na isang matinding problema. Wow! Atin po ba talaga ang kotse na yan? Ang ganda naman po, tay. Pwede po ba natin yan magamit mamaya? Mamasyal naman po tayo sa malayong lugar. Masayang sabi ni Joseph. Aba, oo naman anak. Tara at mamasyal tayo ng nanay mo. Para naman masubukan natin kung maganda ba itong sasakyan na nabili ko. Sagot ni Mang Alfredo. Sunod-sunod na biyaya na lamang ang dumadating sa kanilang buhay. Ilang buwan lamang kasi ang lumipas ay nakapagpatayo pa sila ng isang malaking bahay. Ngunit si Aling Carmina naman ay nagtataka kung saan kumukuha ng pera ang kanyang asawa. Bilang isang empleyado kasi ay malabo mong mabili ang ganitong klase ng bagay. Mahal, paano ka naman nakabili ng bagong kotse? Tapos ngayon ay nakapagpatayo ka naman ng magandang bahay. Hindi naman ganun kalaki ang sweldo mo, kaya nagtataka talaga ako. Tanong ni Aling Carmina. Huwag mo nang isipin yun. May itinayo kasi ako negosyo at malaki talaga ito kung kumita ng pera. Magpasalamat ka na lang at nangyayari ito sa ating buhay. Nakangiting sagot ni Mang Alfredo. Simula noon ay namuhay sila ng masagana. Nabibili nila ang kanilang mga kagustuhan dahil palaging maraming pera ang kanilang padre de pamilya. Ngunit lumipas pa ang isang taon ay dito na dumating ang isang mabigat na problema matapos nilang makita ang maraming tao sa labas. Marami palang taong niloko si Mang Alfredo kaya kumikita ito ng malaking halaga. Sinabi nito sa mga tao na magbigay sa kanya ng pera at sa loob ng isang taon ay madodoble ang kanilang mga kita. Ibalik mo ang ninakaw mo sa amin. Nagtiwala kami sa'yo, tapos lolokohin mo lang pala kami. Nagpapakahirap kami sa buhay, kaya lumaban ka ng patas. Galit na sabi ng mga tao sa labas. Napapakamot na lamang si Mang Alfredo nang mabisto siya sa kanyang mga kalokohang ginawa. Naging malinaw ang lahat kay Joseph at Aling Carmina kung bakit biglaan ang kanilang naging pagyaman. Tay, ano po ang sinasabi nila? Nanloko po ba kayo? Kaya po biglaan pong dumami ang ating pera? Kinakabahang tanong ni Joseph. Hindi talaga makasagot si Mang Alfredo dahil alam niyang magagalit ang kanyang pamilya. Ngunit maya-maya lamang ay bumuhos na ang mga luha ni Aling Carmina. Pinilit nito ang kanyang asawa na aminin ang katotohanan. Ano ba, Alfredo? Gulong-gulo na kami ng anak mo. Nagawa mo ba ang bagay na ito para lamang sa sarili mong kapakanan? Tanong ng babae. Patawarin niyo ako sa aking nagawa. Ang gusto ko lang naman ay ang mabigyan kayo ng isang magandang buhay. Pag-amin ng lalaki. Dumating ang mga araw ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Kailangan nilang mabayaran ang lahat ng tao na niloko ni Mang Alfredo dahil kung hindi ay makukulong siya sa loob ng mahabang panahon. Unti-unting binawi sa kanila ng Diyos ang lahat ng inaakala nilang biyaya. Ibinenta nila ang kanilang sakyan, pati na rin ang bagong bahay na kanilang ipinagawa. Pati na nga rin ang dati nilang bahay ay nawala na rin sa kanila nang dahil sa pagiging kapos nila sa pagpepera. Biglang nagbago ang lahat nang dahil sa isang matinding kasinungalingan. Kaya simula noon ay umuupa na lamang sila sa isang maliit na bahay. Bigla silang naghirap na para bang kailangan ulit nila na magsimula uli sa una. Natanggal din si Mang Alfredo sa kanyang trabaho at ganoon din si Aling Carmina dahil wala na rin silang tindahan. Alfredo, paano na to?
Ano na lamang ang ating magiging hanap buhay kung galit na sa'yo ang maraming tao? Wala na silang tiwala sa'yo. Malungkot na sabi ni Aling Carmina. Huwag kayong mag-alala dahil gagawa ako ng paraan upang maipagpatuloy ni Joseph ang kanyang pag-aaral. Seryosong sagot ng lalaki. Pero lumipas ang isang buwan ay nanatiling tambay si Mang Alfredo. Kung minsan ay dumadating ang isang araw na isang beses lamang silang kumakain. Ngunit kahit ganito naman ang nangyayari sa kanilang pamilya, ay pinagkakatiwalaan pa rin naman ng ibang mga tao si Aling Carmina. Napagdesisyonan nito na maging isang labandera nang sa ganon ay makakain sila sa pang-araw-araw. Walang ibang ginawa si Mang Alfredo kundi ang isipin ng isipin ang kasalanan na kanyang nagawa. Nangyayari ito sa kanyang pamilya nang dahil sa kanyang kasalanan. Iniisip rin ito na pabigat na lamang siya sa kanyang pamilya dahil palamunin na lamang din siya ng kanyang asawa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang nagkasakit si Mang Alfredo. Bigla itong namayat at nagkaroon ng tama sa kanyang utak. Nang dahil sa kakulangan ng pera ay hindi nila ito maipagamot sa ospital. Walang tao ang gustong tumulong sa lalaki. Kaya hindi nagtagal ay pumanaw si Mang Alfredo. Malungkot man ang mag-ina, ngunit kailangan nilang tanggapin na wala na ang kanilang padre de pamilya. Lumipas sa mga taon ay naigapang naman ni Aling Carmina ang kanyang anak na pag-aralin ito sa kolehiyo. Patagal ng patagal ay pabigat pa ng pabigat ang kanilang mga gastusin. Nagmahal na kasi ang bayad sa kanilang bahay na inuupahan at biglaan pang nagtaas ang mga bilihin. Anak, alam kong makakatapos ka na sa kolehiyo. Pero hindi ko na talaga kaya. Pasensya ka na talaga. Malungkot na sabi ni Aling Carmina. Huwag na po kayong malungkot. Maghahanap po ako ng trabaho at pagsasabayin ko po ito sa aking pag-aaral. Naiintindihan ko po ang nangyayari sa ating buhay. Positibong sagot ni Joseph. Hindi nagtagal ay nakahanap naman ng trabaho ang binata. Ngunit panay panghuhusga na lamang ang natatanggap niya mula sa ibang mga tao. Di ba siya yung anak nung taong nanloko dati? Nakakatakot naman. Baka mamaya ay katulad din siya ng kanyang tatay. Sabi ng isang empleyado. Bakit ba kasi dito siya nakapasok ng trabaho? Hindi ba dapat ay hindi na pinapayagan ang ganyang klase ng tao? Sagot ng isang lalaki. Rinig na rinig ni Joseph na pinag-uusapan siya. Tinitiis na lamang niya ang sakit na kanyang nararamdaman kahit alam naman niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang gawin ang masamang nagawa ng kanyang ama. Tumagal siya ng ilang buwan sa kanyang trabaho nang wala siyang naging kaibigan. Kahit matagal nang lumipas ang lahat ng masamang nagawa ng kanyang tatay ay dala-dala pa rin niya ito kahit saan siya magpunta. Isang araw ay nakatapos na sa kolehiyo ang binatang si Joseph. Masayang masaya siya dahil magkakaroon na siya ng magandang trabaho. Maraming salamat anak dahil ginawa mo ang lahat para lamang makapagtapos ka sa iyong pag-aaral. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Masayang sabi ni Aling Carmina. Huwag po kayong mag-alala, Nay, dahil matutulungan ko na po kayo. Makakakain na po tayo ng maayos at wala na po tayong magiging problema sa ating mga bayarin. Nakangiting sagot ni Joseph. Ngunit ang akalang madaling buhay ng binata ay hindi pala magiging madali para sa kanila. Hindi pala porket nagtatrabaho ka sa isang magandang kumpanya ay ganoon na rin kalaki ang kikitain mong pera. Oo nga at nakakain na sila ng 3 beses sa loob ng isang araw at hindi na sila nahuhuli sa pagbabayad ng kanilang mga kailangang bayaran. Ngunit wala naman siyang naiipon na pera. Napapakamot na lamang si Joseph dahil kung ganito ang mangyari ay wala ring mangyayari sa kanyang kinabukasan. Ganito pala ang buhay. Pero wala namang masama sa aking trabaho. Hindi ko gustong manlamang sa aking kapwa, kumita lamang ng malaking halaga, sabi ni Joseph sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga taon ay tumagal sa isang pagiging empleyado ang binata. Wala na rin sa isip nito na magkaroon ng asawa dahil kailangan ng suporta ng kanyang ina. Kung ano-ano na rin kasing karamdaman ang nararamdaman ni Aling Carmina. Mahina na ang katawan nito. Kaya pinatigil na ito ni Joseph sa pagtatrabaho. Nay, konting tiis lang po. Hindi ko po kayo pababayaan at gagawin ko po ang lahat para maiparanas ko po sa inyo ang isang maginhawang buhay. Malungkot na sabi ng binata.
Huwag mo na akong isipin anak. Nandito lang naman ako sa bahay, kaya wala naman akong problema. Ako nga ang naawa sa'yo dahil hindi mo matupad ang mga gusto mo nang dahil sa akin. Malungkot na sagot ni Aling Carmina. Hindi nagtagal ay nabalita ni Joseph na ililipat daw siya ng kumpanya sa malayong lugar. Doon daw siya magtatrabaho, ngunit ang nasa isip ng binata ay sino na lamang ang magbabantay sa kanyang nanay. Hindi malaman ni Joseph kung ano ang kanyang gagawin. Wala naman siyang ibang pagpipilian dahil ito lamang ang pinakamalapit na trabaho sa kanilang lugar. Ang iba sa mga trabaho ay trabahong bukid na lamang at hindi naman kakasya sa kanilang dalawa kung ito ang piliin niya. Nay, sumama po kayo sa akin. Magtatrabaho na po ako sa malayong lugar at wala po mag-aalaga sa inyo. May mahalaga po tayong pupuntahan. Malungkot na sabi ni Joseph sa kanyang nanay. Gulat na gulat ang mga tao sa kanilang lugar dahil tulak-tulak ni Joseph sa wheelchair si Aling Carmina at nagtataka sila kung saan pupunta ang dalawa. Joseph, saan naman kayo pupunta ni Aling Carmina? Ang dami niyong dalang mga gamit. Lilipat na ba kayo ng bahay? Nagtatakang tanong ni Aling Celia. Magtatrabaho na po ako sa malayong lugar at dadalhin ko po si nanay sa Home for the Aged upang matupad ko po ang aking mga pangarap. Wala pong mangyayaring maganda sa amin dahil hindi ko po kayang pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga kay nanay. Magalang na sagot ni Joseph. Nang dahil doon ay naging usap-usapan ang gagawin ng binata. Napakawalang kwentang anak daw ni Joseph dahil magagawa niya ito sa kanyang sariling ina para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Napakasamang anak naman niya. Isipin mo ba naman ay iiwanan niya si Aling Carmina? Tingnan mo nga naman, sarili niya lang ang iniisip niya. Balita ni Aling Celia sa kanilang mga kapitbahay. Oo nga baka ganun talaga. Nagmana ng ugali si Joseph sa kanyang tatay. Mukha din siyang pera at wala silang pinagkaiba. Sagot ni Aling Josie. Dismayadong dismayado ang mga tao sa binata. Alam kasi nila na kahit maraming naloko ang kanilang padre de pamilya, ay sobrang buting tao naman ni Aling Carmina. Matapos palaki ng maayos ang kanyang anak, ay bigla na lamang iiwan nang dahil sa gusto nitong maging isang mayaman. Ilang oras ang lumipas ay nagulat na lamang si Aling Carmina nang makita niya na nasa harapan sila ng isang malaking gusali. Dadalhin pala siya ng kanyang anak sa Home for the Aged at mawawala ito sa mahabang panahon. Nay, pasensya na po kayo kung ito po ang naisip kong paraan. Huwag niyo pong isipin na iiwanan ko kayo. Magsisikap po ako sa aking buhay upang matupad ang ating mga pangarap at mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Malungkot na sabi ni Joseph. Walang problema anak, handa akong magtiis ng lungkot dahil gusto ko rin naman na gumanda ang iyong buhay. Umiiyak na sabi ni Aling Carmina. Halos isang buwan na hindi makatulog si Joseph matapos niyang iwan ang kanyang ina. Ngunit alam naman niya sa kanyang sarili na isang araw ay magkakaroon ito ng magandang bunga. Nang mapalayo siya sa kanilang lugar ay doon siya nagkaroon ng maraming kaibigan. Ikwinento niya ang nangyari sa kanilang buhay, ngunit naiintindihan naman ng mga ito na wala siyang kasalanan. Hindi naman kasalanan ng isang anak kung anuman ang nagawang masama ng kanyang ama. Kilala ka namin Joseph at alam namin na mabuting tao ka, sabi ng kanyang katrabaho na si Eunice. Maraming salamat. Sa totoo nga ay may binabalak akong negosyo, pero natatakot ako na hindi ako pagkatiwalaan ng ibang mga tao. Malungkot na sabi ng binata. Pero nang simulan ni Joseph ang kanyang negosyo, ay sinuportahan ito ng kanyang bagong mga kaibigan. Nang makita nila na nagkaroon ito ng magandang resulta, ay nakipagsosyo na rin ang mga ito sa kanya. Pinagtulong-tulungan nila itong palaguin at hindi nagtagal ay naging matagumpay ito. Lumipas ang ilang buwan ay sobrang laking pasasalamat ng kanyang mga kaibigan. Joseph, maraming salamat talaga sa iyo dahil naipagamot ko na ang nanay ko. Nagbago talaga ang buhay ko simula nang makilala kita, sabi ng isang lalaki na kanyang kasosyo. Ngunit para kay Joseph ay hindi pa ito sapat. Kinuha niya si Eunice bilang katulong sa lahat ng kanyang mga plano. Sa totoo nga ay naging magkasintahan na ang dalawa nang dahil sa dami
ng mga pinagdaanan nilang problema. Hindi nagtagal ay natupad ni Joseph ang kanyang mga pangarap. Masaya niyang binisita si Aling Carmina at sinabi nito na sa kaunting oras na lamang ay makakauwi na sila. Nay, mga 3 buwan na lamang po ay muli na po tayong magkakasama. Papatingnan ko po kayo sa doktor upang gumaling kayo sa inyong karamdaman. Masayang sabi ni Joseph. Nagpatayo si Joseph ng isang malaking bahay malapit sa kanilang dating bahay na inuupahan. Kaya nagulat ang mga tao doon nang muli siya nitong makita. Ang kapal naman ng mukha mo na bumalik pa dito. Nakakahiya ang ginawa mo sa sarili mong ina. Tapos ngayon ay nagpapakasarap ka sa sarili mong kayamanan. Galit na sabi ni Aling Celia. Umalis na lamang si Joseph para matigil na ang gulo. 3 buwan ang lumipas ay muli siyang bumalik. Ngunit ngayon ay kasama na niya si Aling Carmina. Nay, atin po ang bahay na yan. Pasensya na po kung matagal po kayo nagtiis. Pero gusto ko po kasing iparana sa inyo ang isang masaganang buhay. Nakangiting sabi ni Joseph. Pinaliwanag kasi ng binata na hindi siya makakilos ng maayos kung mananatiling ganito ang takbo ng kanilang buhay. Nagawa lang niya ito para sa kanyang pangarap na mapasaya ang kanyang nanay. Hindi na rin babalik si Joseph sa kanyang pagiging isang empleyado dahil hawak na niya ang kanyang oras nang dahil sa kanyang negosyo. Nagkakilala na rin si Aling Carmina at Eunice. Magkasundo ang dalawa at ikinekwento ng dalaga kung gaano kabuting tao ang binata. Napahiya na lamang si Aling Celia nang dahil sa masamang balita na kanyang ipinagkalat. Hindi naman niya alam ang tunay na dahilan ni Joseph, ngunit ngayon ay ito pala ang bunga sa ginawa ng binata. Ibang-iba na ang buhay nila ngayon. Naibalik ni Joseph ang dati nilang buhay sa pamamagitan ng maayos na paraan. Hindi nagtagal ay nanumbalik ang lakas ng katawan ni Aling Carmina. May pera na kasi sila upang maipagamot ito sa magagandang ospital. Anak, maraming salamat dahil ngayon ay nararanasan ko na ang matagal nating hindi naranasan. Masayang sabi ni Aling Carmina. Sabi ko naman po sa inyo, Nay, handa ko pong gawin ang lahat para sa inyo. Magalang na sagot ang binata. Hindi nagtagal ay nagpakasal si Joseph at Eunice, ngunit kahit na ganun ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang ina. Magkakasama pa rin sila sa kanilang bahay at simula noon ay hindi na nila naranasan ang isang matinding kahirapan. Marami kang dapat na isakripisyo kapalit ang magandang kinabukasan. Huwag palaging sarili ang isipin. Isipin mo rin ang mga tao na nakasama mo sa hirap at ginhawa. Huwag kang magkalat ng masasamang balita base lamang sa iyong nakikita. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa dahil siya lamang ang nakakaalam kung anong klaseng tao ka talaga. Magtiwala, magmahal, at magsikap. Palagi tayong magkaroon ng pag-asa at matuto tayong umintindi sa sitwasyon ng iba. Lahat tayo ay makasalanan, ngunit piliin pa rin natin sa ating puso na palaging gumawa ng isang kabutihan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.